minutes eh. Sige, Yung ma. 7 hours. Mapagpalang araw po, ito po inyong kaibigan, Kuya Sus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo ngayon sa harapan ng bahay ni brother ninyo. Dito po sa... Sa bahay po ni Flores, sabi niyo. Flores daw po, Flores. Yung kalyeng ito, Lacson ba ito? Lacson Trinidad po. Ayan. Lacson Corner Trinidad. Ayun, tama. Corner na corner po. Kung bibebet ang bahay na ito, What? pwede presyo ng malaki kasi corner na corner. Dalawang kanto, nakaharap siya. Yung mga ganyang corner na lote ay mataas ang halaga. Kaya madaling sunugin eh. Yan, hindi kagaya ng nasa looban. Kahit maganda, medyo mura kasi nasa looban. Yung nasa bungad mismo, yun ang mamahal. Ngayon, magsishare lang po ako ng tungkol po sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Purihin ng Panginoon. Ngayon, ang brother ninyo, Oh, ano siya? Christian brother. Iba maraming ano eh. Oo, kanya-kanya. Kasi may dalawang lalaki na ano, naka-formal eh. Meron mga yung mga Amerikano. Oo. Yan, mga ano. Tawag din sa mga ano yun. Ano yung mga ano yung tawag dito. Yung masaksi ni Hoba yun eh. Meron din yan, mga saksi din. Oo. Kayo Christian. Yan. Oo. Wala tayong... Kasi yun nga sinasakay ko, punta kami doon. May permanent. Meron din kami na ano sa Marami ko lang binita yun. Marami pinangaralan ng ano. Sa Biblia kasi, tanungin kita brother ninyo, Apo. ano yung nagbibigay sa iyo ng pinakamasaya ka? Buhay mo. Katahimigan po. Minsan ng katahimikan, paano mong i-describe yung katahimikan para sa iyo? Kasi nung bata ko, ano na yung ano ko, yung ginagawa ko, yung sa trabaho namin dati, bababoy kami, pag ginigising nila ako, gigising kayong maaga, kasi buy and sell kami, pupunta kami ng Batangas, o Laguna, o Bulacan, gigising kami ng mga 4, ganyan, para makauwi kami mga 8, ganyan. Oo, tama. Kailangan ganun, araw-araw. Tapos mag-aantay ka pa ng 1:00 hanggang 3:00 para lang maibenta yung baboy. Tapos pag hindi nga ibenta yung baboy, talo ka. Ganun, katahimikan yung ano. Kaya nung bata ako, ano yun, tawag mo yan, yung bibigay agad siya yung luho mo, yung luho. Ibig sabihin, hindi man luho na, eto, bigyan ka ng ganung malalaking pera, bahala ka sa buhay mo. Ang luho yung sinasabi ka. Sabihin, yung father mo, mapagbigay sa iyo. Hindi po, ang mother ko po ang mapagbigay. Okay. Ang tatay ko po ang stricto. Pati ano po siya San Pablo po siya minister. Yung mga lay minister kung tawagin. Apo. Kaya nga, ang dami nagsasabi sa akin dito na, dapat, sali ka na lang sa amin sa iglesia. Ganyan. Kasi wala kami isa. Sabi, ang dami na rito. Dito, Batangas, Laguna, ang daming iglesia. Ba't kukulang pa ang tao sa inyo? Sabi nila. Sabi nila, kukulang pa. Pero sabi ko, Katoliko, kasi sabi nila, maloko, walang mudo, palasagot sa mga magulang, suwili sa mga palasagot. Nasa naman mga magulang natin yun, paano paano sila yung... So, sa ganong ugali, birador pala sila ng Katoliko. Brother, ikaw nagkwento niyan ha. Pero naman, ang sa akin naman, hindi man lahat ng Katoliko na walang yan. Tama yan. Ang totoo niyan, Matitimbang naman siya eh. ang totoo niyan, brother, Kaso ang ayoko lang sa ibang nangangaral, pati yung ibang reliyon, inaano nila. Yan ang totoo. Ano yung, Inuukat nila yung pagka... hindi, yun, Hindi ka nilalak. Inaalis ka. Ayun! Yung Hindi mga ka salitang Tagalog, ang hirap talaga. hindi ka nagkakamali.
talagang ang mga iglesia ni Cristo, dirador na. Hindi naman sinabi. Tirador ng Katoliko talaga yan. Yan, ako rin. Ako, mismo ako eh. Sabi nga sa akin ng isa, makita lang kita, tututukan kita ng baril. Sabi niya sa akin, kita mo? Dahil hindi lang lumusot siyang gusto niya, ang sagot niya, tututukan ako ng baril. Ano rason? Nandahil sa sarili yun. Dahil sa inyo. Kasi nga, hindi sila makalusot sa akin. Kasi, ang dami yan. Kahit punta ka ng luneta, ang dami ang mga tatalong ganyan eh. Hindi. Hawak-hawak ang sarili-sarili lang ganyan, libro. Hindi, kanya-kanya talagang paniwala, brother. Pero Ay, yung... bakit sa artikulo gado, etc. Tapos, yung mga lahat. Okay lang naman yun na... Kontra nila. Hindi. Alam mo, okay lang naman na... Pero iniisip ko naman, kuya, kahit manira, etc. Ay, isa lang isa lang yung pigbulan natin lahat. Wag lang nila sirahin ka. Yun ang mahalaga dyan, okay? Tuloy na tayo dito, ano? Sige po. Kaya kita natanong kanina, kung anong bibigay sa iyo ng totoong kaligayahan sa buhay. Ang sabi mo, kapayapaan. So, nagkwento ka na about yung sarili mo, yung anak buhay ninyo ng araw. Maganda rin yung magkaroon ka ng kapayapaan. Pero, siyempre, dahil gumagamit tayo ng Biblia, sa Biblia tayo pupunta. Kala ko dahil gumagamit ng bawal na gamot. Pero, kahit brother, sige nga brother, Ha? gumamit ka ba nun? Tumikim lang po. Take pa ko lang pero hindi ko binisyo. Ayan, tama. Kasi iba, nagbibisyo. O, ato, curiosity. At, ano tawag doon? Kaya ang tawag mo yan yung, Adik, hindi naman sinatawag ng adik. Halos nawawala na. wala na, durog na yung pagkakaroon brother. Kaya, Dudurogin ka ng droga. Kaya nga droga eh. kamano yung tinikman mo lang siya. Dito kasi sa Biblia, may totoong kagalakan. Dito sinabi ng Panginoong Yesus, ito ang kanyang inaral sa kanyang mga halagad. Isipin mo yung mga halagad niya, tuwan-tuwa sila. Kaya sila natuwa. Ito yung pangyayari sa kanila. Lucas chapter 10:17. Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sipin mo, brother. Kaya pala sila masaya, nag-report kay Jesus, sapagkat yung mga demonyo man ay napapalayas nila. Yung mga sinasaniban. Dito meron akong karanasan dito. Ito, Brother Marlon, ano pangalan yung pamangkin mo ba yun? Yung sinasaniban ng demonyo doon sa yung bata doon? Exorcist? Yung sa piyesta niya, yung nagtitinda kayo? Yung apo ng nanay mo? Oo. Yung brother. Kanto yun, di ba? Di dumating ako, sabi nila, buti dito si pastor, sabi nila. Ngayon tinanong ko, bakit naman ako parang okay lang sa inyo na dumating ako? Kasi nga daw, yung bata na yun, sinasaniban ng masamang espiritu. Kaya pala ganun ang kanilang excitement na makita ako. Ano? Dito sa Biblia naman, nakaranasan din ng mga alagad ni Jesus na napapalayas yung demonyo sa kalan ni Jesus. Ngayon, ang ginawa ko, nag-Bible study ako ron, pati yung demonyo kasama sa Bible study. Ngayon, habang nagpa-Bible study ako, nagre-react yung demonyo na nakasanib sa kanyang pamangkin. Nagre-react siya. Pagkatapos ng Bible study, pinag-pray ko siya. Sinabi ko sa masamang espiritu, hindi mo pagmamayari ang bata na yan, umalis ka dyan. Sa biyaya ng Panginoon Diyos, umalis naman yung masamang espiritu. Kaya yung nung umalis yun, ang sabi nitong pamangkin niya, si ano pangalan lang? Rodel. Sabi niya, parang naimasmasan siya. Kasi nung nakasanib sa kanya masamang espiritu,
Yung ulo niya ginaganon-ganon ba? Yung buhok niya medyo mahaba pa para siyang nagiging sabog. Kaya nung mawala yung masamang espiritu, para siyang naimasmasan. Oh, yan. Sa biyaya ng Diyos, lumayas sa pangalan ni Jesus. So, naging karanasan ko rin pala yung karanasan dito sa Biblia noong panahon nila. Pero, ang punto natin dito, brother, ito. Tignan mo yung eksena. Sumagot si Jesus, nakita kong pagkahulog ni Satanas mula sa langit parang kidlat. Ganong kabilis pala ang pagkahulog ni Satanas dito sa mundo natin. Simbilis ng kidlat. Hindi pa pagka umuulan, bumabagyo, lalo especially pagkagabi. Pag nasa labas ka, tignan mo sa langit, pag kumikidlat, di ba parang ang bibilis ng mga kidlat na ganon? Ganong kabilis. Nakita ni Jesus, nakita ni Jesus ang pagkahulog ni Satanas dito sa lupa. Ganong kabilis, yung bilis ng kidlat yun sa ating binasa. Binagyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga as at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kahaway. Walang makakapinsala sa inyo. 20. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyong masamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Yung pala yung talagang totoong kagalakan. Tingnan mo ang tao. Pag mayaman, galak na galak. Pag walang problema, kahit mahirap ang tao, galak na galak. Sabi niya, walang problema. Iba-iba ang paliwanag nila sa totoong kalagayan ng kagalakan. May mahirap, nagagalak. Merong mayaman, nagagalak. Yung iba naman, yun nga, nagagalak sila kasi nga nasa ice sila, naka-ice sila ng droga. Yan. Ngayon, ang issue dito, yung buhay natin ang pinag-uusapan, hindi yung buhay ng kung sino-sino, kundi yung buhay natin. Na ano, yung buhay natin ay matala, saklat ng buhay. Ngayon, sa langit. Ang tanong na ito, meron nga balista ng ang Diyos sa langit? Dito sa Revelation, meron. Tingnan natin. Ang sabi rito, sa Revelation chapter 20 verse 11, pagkatapos nito nakita kong isang malaking tronong puti at nakaluklok doon na para manglupat langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. So, ito palang langit, lupat langit, sabi ng Biblia, lahat pala ito mawawala. Mawawala. Okay? Kahit pag-ipon ka pala ng maraming kayamanan dito sa lupa, kahit ikaw yung pinakamayaman, mawawala din pala ito. Parang, o sasabihin na natin masaya ka dahil marami kang pera, marami kang ari-arian, pero walang kwenta pala dahil mawawala rin. Ito sabi nga ng Biblia naparam. O ano ba yung salitang naparam? Di na wala. Yung langit at lupa. Nasa lupa tayo. Naparam ang lupa, langit sa kanyang harapan. Hindi na nakita pang muli. Talagang nawala, hindi na nakita muli. Sa 12, nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay. Ito. Maging dakila, maging ama. Pagdating ng araw pala, lahat ng tao na namatay, aarap pala sila sa langit. Yan pa. Kuya, bakit kuya? Makita si Rhea, hindi ko sabi natin, wala rin ka nato. Rhea? May order bang baboy? Hindi, nagpaalam ka dito. Service yun. Oh. Okay. So darating ang araw pala, yung lupa't langit mawawala. Pero yung mga tao, mayaman ka mat mahirap,
Aarap tayong lahat para sa hukuman. Ito nakalagay oh. At nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging ama. At binuksan ang aklat. O, binuksan ha. Binuksan ng isa pang aklat. Ang aklat ng buhay. Yan. Yung isang aklat pala, listahan ng buhay yun. Yun ang mahalaga. Sabi ni Jesus sa kanyang alagad, magalak kayo, hindi dahil nagsisuko sa inyong mga masamang espiritu, kundi yung pangalan nyo nakatala sa aklat ng buhay. Yung pala ang turo kagalakan. E ngayon, paano mo ngayon makakamit yun? Pwede bang may pera ka, bumili ka? O pag may pera ka, pwede ka bumili ng libro sa mga bookstore. Pero yung aklat ng buhay, ang may hawak no, ng Panginoon doon sa langit. In due time, bubuksan niya yun. Anong sabi niya? Inatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. So, yung aklat na sa langit pa lang yun, masama ka man at mabuti, lahat pala nakatala sa langit. At pagdating ng paghuhukom ng Panginoong Yesus, yung aklat na yun bubuksan. Kumbaga may aklat dito, may aklat dito. Halimbawa, sino yung nasa unahan? Juan de la Cruz. Kung wala ka sa aklat ng buhay, ando ka sa isang aklat. Oh. Yung aklat ng parusa. Kasi pag ang buhay mo nasa aklat ng buhay, palangit ka. Paano kung wala ka doon? Nasa kabilang aklat ka. Doon aklat na. Yan, yung mga parurusahan. Maging sa mga, tingnan natin yan sa 25 ng Mateo sa 31. Darating ang anak ng tao bilang hari. Si Jesus tinutukoy dito. Hari siya. Kasamang lahat ng anghel. Lahat ng anghel, kasama niya. Lumuklok sa kanyang maringal na trono. Trono, saan ang trono? Di sa langit yan. Ito, sa panahon ngayon, matitipon sa harap niya ang lahat ng tao. Tama yung revelation. Tama rin to, parehas ang pagkasabi. Anong sabi niya? Nagtipo sa harap niya. Ganun din yung nabasa natin dito eh. Oh. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono. Yung trono, nakaupo pala si Jesus. Sa panahon iyon, matitipo sa harap niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbukod-bukurin niya tulad sa ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Dalawang uri na lang palang tao dyan. Isang uri ng kambing, isang uri ng tupa. Ngayon, eto na. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan yung tupa, alin kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa karyang inihanda para sa inyo mula pa ng likahin ng sanlibutan. Ito, yung nasa aklat ng buhay yan. Anong sabi ni Jesus? Papunta sila ng langit. Makakapiling ng Diyos forever. Ngayon, ito namang hindi nasumpungan ng pangalan sa aklat ng buhay sa 41 at sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, yung kambing, lumayo kayo sa akin mga sinumpa kay pa sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga alagad. Ito yung nakatala di sa aklat, pero hindi aklat ng buhay ha. Sa aklat ng patungo sila sa parusa sa impyerno. Yung mga tupa. Kambing. Yung camping demonyo yun, yung sungay. Yung tupa, yun ang papuntang langit. So, mapaparami itong lupa, brother. Ano man ang meron ka dito, mawawala na. At lahat ng mga tao nakaharap na kay Jesus. Kaya sasabihin ni Jesus, kung palangit ka o paimpyerno ka. Bewang apat talaga ang meron. Oh. Kaya sinabi niya, nung nabubuhay sa lupa at nangangaral yung alagad niya, tinuruan niya, pinahayo niya, nung mag-report sila, masaya sila kasi nga, pati ang mga masamang espiritu, napapalayas nila.
sa pangalan ni Jesus. Pero sabi ni Jesus, huwag niyong ikagalak yan. Mas ikagalak ninyo kung ang pangalan niyo nakatala sa langit. Yun, brother, ang importante. Alam mo, mayaman ka, mahirap ka, may itsura ka, wala kang itsura. Pero kung yung pangalan mo wala sa langit, brother, eto, nakalagay na sa Biblia, nababasa natin. Ang Biblia kasi, sinasabi niya kung saan ka patungo pagdating ng araw na mamatay ka. Nakareveal na lahat yan. Kumbaga, may tanong ka, may sagot ang Biblia. Parang ganito. Halimbawa, ganito. Saan kaya ako pupunta pagkamatay ko? Ang Biblia may sagot. Kung hindi langit, impyerno. Oh. Kaya dapat tasayin natin, brother, na yung pangalan natin nando sa palangit, sa libro ng aklat ng buhay. Nagaya ng binasa natin. Wala tayong inimbento rito. Nagbabasa lang tayo. Kaya hindi na tayo pwede pagbintangan na ay mayabang ka. O nagyayabang ka lang. Wala. At saka ano yan, wala tayong sinasagasahang reliyon. Ako, hindi ko gusto yung mga yan na mayroon pasapasada. Pero kung nakaharap ako ng ganyan, medyo magaspang ang dating, pwede ko naman siyang pagayan. O kagaya na sinabi ko, sabi nga nung isa, makita lang kita, tututukan kita ng baril, sabi niya. Okay na ba? Ha, dahil lang sa reliyon, tututukan ako ng baril. Kaya nakapagtataka, ganyan. Wala bang reliyon? Meron. Pero bakit sila ganyan umasta? Yun nga, hindi lahat ng reliyon ay nasa tama. Tandaan mo yan, brother. Ang tama, yung nasa Biblia. Yung sila sabi mo, ano sabi mo kanina, masama. Kahit wag mo sabihin masama, brother, lahat naman tayo masama. Kung Biblia babasahin mo, wala ka kahit isa, wala kang matuwid, sabi ni Pablo, lahat tayo makasalanan, sabi niya. O, ngayon, magmamalaki ka ba na, ay, ako ka, ay, hindi, wala ka dapat ipagmalaki. Maaaring sabihin mo nang nakakahang ka ng kunti sa buhay, pero hindi pa rin yan pasis para maging mayabang ka. Eh, bakit? Eh, simple lang. Yung kaya mo kainin, kaya kainin ng mahirap. Baka yung pagkain ng mahirap, hindi mo kaya kainin. Yung inihintay ko, pag masarap yun. 10 piso, 15 na nga, ayaw ko, 20 na yata. Yan. Kuya, masarap pa ini. Kaya sabi nga ng tao, yung kinakain ng mga mayayaman, kaya kong kainin yan. Pero yung kinakain namin mahirap, baka hindi mo makain ito. Sabi nila. Kaya kung mayaman ka, hindi ka dapat maging mayabang. Di ano lang, patas lang, ampol lang, mabait. Ambol ko lang. Tama ya? Hindi pwede lahat sa iyo. Sige, bago tayo mag-pray ha, brother. Salamat po, Panginoon Diyos, tinuruan mo kami, binusog mo kami, pinahalam mo sa amin, na mayroon pupunta ng tao po after na si mamatay. Maaaring langit, maaaring impyerno. Pero pinakamaganda, sabi nga ni Jesus, magalak kayo dahil ang pangalan niyo nakatala sa aklat ng langit. Salamat po, Panginoon Diyos, ang ngalan ni Jesus. Amen. Ito pong inyong kaibigan, si Brother Manny Bautista. Ito, meron po tayong kasama. Ano, baka akala niyo po wala akong kasama. Meron. Dahan-dahan lang para makita natin sila. Yan. Si Brother Marlon. Nakapit ako. Ano problema, brother? Si Brother Ninyo. Ang ganda ng pangalan, ano? Wala nang buhok si Ninyo. Panot na rin. Ayan, dito po kami sa harap ng bahay nila. Ito po yung bahay nila para lang hindi para makita niyo yung totoo ang ano namin. Ayan. Ayan. Security guard lang po ako. Ayan. Ambol po siya. Sige po. Ito po inyong kaibigan kay Jesus. Like and share. Mag-share din po kayo sa iba. Lagi nagsishare to eh. God bless us all po.